Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan ko. Ako po ay nakikiisa kay Sir Al Santillan at kay Captain Ray Valeros. At isa pa po sa mga pinapasalamatan ko si Attorney Sugilon at saka si Attorney Fontanilla sa kanilang walang takot na paninindigan para sa ating mga kapakanan. May gusto lang po akong sabihin doon sa mga nagsasabi at nagbabawal tungkol sa mga walang bakuna. Kaya nyo po bang patunayan sa publiko ang pagbabawal nyo na bawal pumasok sa trabaho yung mga walang bakuna? Bawal lumabas ng bahay yung mga walang bakuna? Pwede po bang magpakita kayo ng batas? Batas na hindi lalabag sa konstitusyon ng ating bansa? Sa mga nagsasabing bawal bumili yung mga walang vaccination card, pwede nyo po bang patunayan at magpakita kayo ng pruweba na naisabatas na ang sinasabi ninyong bawal? Lalong-lalo na po sa mga eskwelahan, mga school administrator na naghihigpit dyan, sa mga magulang natin at saka sa mga mag-aaral natin na hindi pinapapasok ng mga gwardiya dahil wala silang vaccine, hindi binibigyan ng modules dahil walang vaccine. Ganun na ba talaga kayo magpahirap sa mamamayang Pilipino? Gusto ko po sanang hamunin kayo na magpakita kayo ng totoong batas. Yung batas na hindi lalabag sa ating konstitusyon. Huwag niyong pangunahan at huwag niyong pilayin ang Republic Act 11525 dahil doon po nakasaad ang lahat na hindi mandatory ang vaccination. Lalong-lalo na sa mga public transport, sa mga drivers association dyan, na mga naghihigpit at nagbabawal na sumakay yung mga pasahero na walang vaccination card. Bago po kayo magbatas-batasan, magpakita po kayo ng pruweba na kaya niyong panindigan ang lahat ng sinasabi niyo. Sa mga mayors, barangay captains, sa lahat ng council na nagpapalabas ng executive order, magpakita po kayo ng totoong batas. Huwag niyong pilayin or huwag niyong baliwalain ang mga naunang batas sa konstitusyon ng Pilipinas. Dahil kailanman hindi niyo mababago ang Republic Act 11525, Section 12, na naglalayong hindi mandatory ang vaccination. Bakit po ganito? May usap-usapan na naman na pagkatapos ng booster, magkakaroon na naman ng 4th dose. Bakit? Anong akala nyo sa mga tao? Mga hayop na ineksperimentuhan na lang ninyo? Hindi nyo ba alam na ang drugs na tinuturok sa mga tao, yung vaccine na yan, synthetic po yan. Mas mataas po ang dosage niyan. Nakakasama po sa katawan ng tao yan. Diba? Diba trial pa lang ito? Bakit kailangan yung pilitin ang mga tao? Hindi pwedeng ipasawalang bahala na lang ang ganitong issue at ang ganitong usapin sa pandemya. Kasi buhay ng tao ang nakasalalay dito. Kaya sana naman, sa mga kababayan, kung mamulat na po tayo sa katotohanan, huwag na po tayong magpatakot, huwag po tayong magpasindak sa kahit sino man. Dahil alam po natin ang karapatan natin. Malinaw na nakasaad sa batas sa Republic Act 11525, Section 12, na hindi mandatory ang vaccination para sa kahit anumang transaksyon o related sa government, lalo na sa mga eskwelahan, sa mga employment, hindi po mandatory ang vaccination card. Kahit po ang Malacanang Palace, nagbigay po sila ng statement na hindi mandatory ang vaccination. Gusto lang nila i-encourage ang mga tao na gustong magpabakuna pero hindi dapat pipilitin.
Kahit si Secretary Carlo Nograles, nagsabi din na hindi mandatory ang vaccination. I-encourage lang ang mga tao na magpa-vaccine. Pero kung ayaw, huwag pilitin. Kahit si Secretary Vergere, nagsabi din, nagbigay din ng statement na hindi mandatory ang vaccination. I-encourage lang ang mga tao na magpabakuna. Pero huwag pilitin. Dahil ang bawat isa, ang bawat mamamayan ay may karapatan na tumanggi at umayaw kung ayaw. Huwag pilitin. Bakit sa mga pinapalabas ninyong mga executive order parang namimilit na kayo? Hindi nyo ma-direct to the point. Dahil alam ninyo na mas mataas ang konstitusyon kaysa sa mga batas-batas ninyo. Huwag ninyong pilayin ang Republic Act 11525, Section 12, dahil malinaw na nakasaad po doon ang batas na nagpapatunay na hindi mandatory ang vaccination. Di ba? Hindi tinuturing na mandatory requirements ang vaccination. So sana naman, yung mga nasa gobyerno, yung mga nasa posisyon, huwag niyong pilayan ang ating konstitusyon. Yun po ang nauna. Yun po ang dapat na sinusunod.